Nais pa imbestigahan ng Malacanang kung paano nakuha ni Batangas Congressman Leandro Leviste ang mga dokumentong nanggaling daw kay dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Ang sagot ng kongresista, lahat naman ng sinasabi niya ay pwedeng ma-verify. Isiniwalat naman ni Senador Ping Lacson na merong mga cabinet secretary na humingi umano ng allocable sa 2025 budget. Batay rin sa mga dokumentong mula kay Cabral. May unang balita si Mav Gonzalez. Isiniwalat ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na hindi bababa sa 5 cabinet secretary at ilang undersecretary ay may bilyong-bilyong pisong allocables at non-allocables sa 2025 budget base sa dokumentong hawak niya. Sabi ni Lacson, galing ito sa abogado ni yumaong dating DPWH Yusek Catalina Cabral at mga dokumento mula aniya mismo sa DPWH. Kabilang daw rito ang isang ES na may 8.3 billion pesos at si dating DPWH Secretary Manny Bonoan na may 30.5 billion para sa 2025 lamang. Sinusubukan namin kunan ng pahayag si Bonoan kaugnay nito. Sabi ni Lacson, ang allocable ay patungkol sa mga mambabatas na nanghihingi ng proyekto. Kaya tanong ni Lacson, bakit nagkaroon nito ang mga cabinet secretary? Base rin daw sa pahayag ni dating DPWH Yusek Roberto Bernardo, bukod kay Bonoan ay naghatid din siya ng kickback sa isa pang miyembro ng gabinete. Dagdag ni Lacson, meron ding bilyong-bilyong pisong halaga ng allocable para sa House leadership at sa ilang party list group. Maaari raw ipa-authenticate ang mga dokumentong ito sa Department of Budget and Management o sa DPWH mismo. Pagkatapos, pwede rin aniyang ipatawag ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga cabinet secretary. Nang tanungin si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste kung may mga cabinet officials sa listahang hawak niya, sagot niya may mga acronym siyang nakita. Isang acronym po na kasali doon ay SAP. Hindi ko po masasabi sino si SAP, pero nandun po sa 8 billion pesos of projects si SAP. Hindi lang po yung listahang ito ang nakalap ko. Meron din po akong iba pang mga listahan ng mga insertions. At ayon din po sa ibang mga nakalap kong mga ebidensya, lumabas din po doon ang acronym SAP. Nagpost si Leviste ng kanyang email sa DPWH noong October 1 nang mag-request siya ng DPWH budget kada legislative district. Pati ang sagot sa kanya ng DPWH noong namang October 20. Kalakip ng email ng DPWH ang ilang dokumento. Kabilang ang isang liham na may pirma mismo ni DPWH Secretary Vince Dizon. Sabi ni Leviste, binigyan niya ng ilang araw ang DPWH para i-authenticate ang mga dokumentong in-upload niya sa Facebook. Never ni Sec Vince sinabi na hindi tunay ang aking mga dokumento. Ang sinabi lang niya, hindi pa niya napatunayan. Hindi po na-authenticate. Opo, okay. Kasi baka nasa abroad siya. Sinabi sa akin ni Sec Vince noong September na isa sa publiko niya ito. Sinusubukan namin kunan ng pahayag si Dizon kaugnay sa mga bagong pahayag ni Leviste. Pero nauna na niyang sinabi na wala siyang ino-authenticate na anumang dokumento. Hindi rin daw malinaw kay Dizon kung ano ang mga nakuhang dokumento ni Leviste. Sabi pa ng kongresista, maraming pumigil sa kanya na mag-privilege speech ukol sa Cabral files at sila rin daw marahil ang pumipigil ngayon kay Dizon na ilabas ito. Lahat ng mga tao na nakapakalat dito, ayaw nilang lumabas ang mga pakalat ka. At sila rin po ay mga kaibigan ng aking ina. Pero gusto ko silang public malaman kung saan nagastos yung 3.5 trillion pesos sa DPWH. At ang kakalungkot din na imbes na ilabas, mukhang pinagtatakpan pa. Kaya sana si DPWH naman po at si Sec Vince Dizon ang maglabas nito. At hindi na lang hanapan sa akin. Gayon din ang ilan umano na ipinadaraan pa sa kanyang inang si Senator Loren Legarda upang huwag ilabas ang listahan. Sinusubukan pa naming makunan ng pahayag ang senadora. Sinagot din ni Leviste ang alegasyon ni Dizon na sapilitan niyang kinuha ang mga dokumento kay Cabral. Bakit after 5 days lang niya sinabi yan? Actually, November ko pa sinasabi meron akong files from Yusek Cabral. Wala siyang sinabi na ganung kwento. Sabi ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro, dapat imbestigahan kung paano nakuha ang Cabral files. Lumalabas kung sa staff nang galing, mukhang hindi galing kay Yusek Cabral.
Kasi sa staff kung katotohanan lang din naman ang gusto natin, agad-agad mo nang ipakita. Yusek Claire Castro will make a fool of herself because everything that I'm saying can be verified even by publicly available data. Kaya ang sinasabi niyo po ay tama. Ang dapat mangyari dito ay hindi natin pagtakpan ang mga proyekto na pinapropose ng mga mababatas. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Samantala, ikinagulat at ikinagagalit ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin na tila siya ang pinatutungkulang ES ni Lacson na may 8.3 billion pesos na allocables umano sa 2025 budget. Giit ni Bersamin, wala siyang hiniling, inendorso o inaprobahan kahit anong DPWH project o budget allocation noong 2025. At daraw siya makipagtulungan sa investigasyon kaugnay sa umano'y allocables sa 2025 budget batay sa Cabral Files. Tiwalang Bicameral Conference Committee na walang i-veto si Pangulong Bongbong Marcos sa inaprobahang BICAM report ng 6.793 trillion pesos sa budget para sa 2026. Ang anilay people-centered 2026 budget nilagyan daw ng safeguards at mga provision para maging transparent ang paggastos at hindi magagamit sa pamumulitika. May unang balita si Jonathan Randal. People-centered budget ang tawag ng mga senador at kongresista sa pinirmahan nila kahapon na Bicameral Conference Committee report para sa 6.793 trillion peso 2026 national budget. Ang gusto po naming itawag dito sa budget na ito ay isang people-centered budget. Ito pong budget na ito ay talagang pinaghirapan na buuin ng Kongreso at ng Senado at ginawa po namin ang lahat para ito po ay maging transparent, accountable. This is a product of the very first open BICAM in history. Ito naman po ay ginawa ho natin dahil gusto ho natin maibalik ang tiwala ng taong bayan sa ating pamahalaan. Mamayang hapon, raratipikahan na ng hiwalay ng Kamara at Senado ang BICAM report ng budget para maging General Appropriations Bill na ipapadala rin daw agad mamaya kay Pangulong Bongbong Marcos para pirmahan o di kaya i-veto kung may hindi aaprubahan. Confident naman kami na walang mavivito dito dahil very close yung aming coordination sa executive at very close yung coordination namin sa mga ehensya. Wala pong pork barrel sa 2026 budget. Dati nang sinabi ng Malacanang na pag-aaralan muna ng Pangulo ang 2026 budget kaya sa unang linggo na ito ng Enero mapipirmahan. Isa sa mga pagbabago sa 2026 budget ay ang pagbabawal na sa mga politiko na makialam sa pamimigay ng ayuda ng gobyerno. Lahat po ng types, AX, MAIP, TUPAD, covered na po yun. Mayroon pong prohibition sa political involvement. Hindi rin sila pwedeng maglagay ng mga tarpaulin or paraphernalia during the distribution. Para iwas korupsyon naman at para madaling bantayan ang paggastos sa kaban ng bayan, iniutos na ngayon sa 2026 budget na magkaroon ng mga ahensya ng transparency portal. So meron po dong project monitoring, project status, nandun na po kung na-bid, magkano na-bid, sino yung contractor, ano yung actual status ng implementasyon ng mga proyekto. So yun po talaga yung main safeguards natin para siguraduhin na lahat mo ng mga proyekto ay nai-implement ng tama. Sa 23 senador at kongresistang miyembro ng BICAM, 11 lang ang humarap kahapon at personal na pumirma. Higit kalahati ang wala. Yung mga hindi nakapunta nagpadala ng authorization for their e-signatures. All 11 BICAM members will vote in favor of the ratification of the Bicameral Conference Committee report. Naka-official business po sila sa ngayon. Nilinaw naman ni Swansing na hindi ni-impluensyahan ng liderato ng Kamara ang mga kongresista para bumoto sa 2026 budget. Yan ay matapos sabihin ni Batangas Representative Leandro Leviste na inalok daw siya ng incentive na 151 million pesos na alokasyon sa 2026 budget ng isang abogadong nagpakilalang galing daw sa opisina ni Swansing. Hindi po ini-impluensyahan ng House leadership ang sino mang individual na miyembro ng Kongreso, ng Kamara na bumoto ng kung papaano mang paraan. Yan ang unang balita. Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Ilang araw bago ang bagong taon, tuloy-tuloy ang pagdagsa ng mga namimili ng mga paputok sa ilang stall sa Bukawe, Bulacan. Ayon sa mga vendor, mabenta ang mga paputok na tulad ng kwitis, lucis, fountain at aerial fireworks.
Para naman sa mga bata, mabili na rin ang mga turotot. Bumigat na rin ang daloy ng trapiko sa ilang kalsada roon dahil sa dami ng mga namimili. 24 oras namang bukas ang tindahan ng mga paputok sa Mabalacat, Pampanga. Nakahilera ang firecracker stall sa gilid ng kalsada sa barangay Camachiles hanggang sa Dao. Ayon sa Mabalacat City Fireworks Association, kumpara sa nakaraang taon, mas mahina ang kita nila ngayon dahil sa mas mataas na presyo. Bahagya ring tumaas ang presyo ng mga panindang paputok sa Camarines Sur dahil nanggaling pa raw sa Bulacan ang kanilang supply. Para maiwasan ang panganib, nakahanda na ang fire extinguisher, tubig at buhangin sa bawat stall. Patuloy rin ang pagbabantay ng mga otoridad. Sa Tupi, South Cotabato naman, matumal pa ang bentahan sa ilang tindahan ng paputok. Ayon sa ilang vendor, posibleng dahil yan sa pagtaas ng presyo. Nagdagdag na sila ng iba pang paninda tulad ng turotot at ibang paingay para kumita. May paalala ang Department of Trade and Industry sa pagbili at paggamit ng mga paputok sa pagsalubong sa bagong taon. Sabi ng DTI, siguraduhing bumili lamang sa mga lisensyadong manufacturer. Dapat may Philippine Standard Quality Mark yan mula sa DTI, Bureau of Philippine Standards. Sa paggamit naman ng paputok, pinapaalala ng ahensya na basahin at sundin ang instructions nito. Huwag din daw pulutin ang mga paputok na hindi sumabog at huwag itong gamitin sa pangpaprank ng mga tao. Panatilihin ding nakasara ang mga bintana at pinto ng inyong mga bahay para maiwasan ang pagpasok ng mga ligaw na paputok. Kung magsisindi ng paputok, gumamit ng mahabang bagay at magsuot ng proteksyon sa mata tulad ng goggles. Para naman ligtas ang katawan sa ligaw ng mga paputok, magsuot ng cotton o denim na damit at magsuot ng sapatos. Siguraduhin ding may nakahandang tubig at first aid kit sakaling magkaroon ng aksidente. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.